Sabi nila, masasabi mong masaya ang isang lalaki kapag papasok ito sa trabaho ng ganado at uuwi ng bahay ng may ngiti sa mga labi. Kung ito ang pagbabasehan, hindi masaya si Mario sa lahat ng aspeto. Sa umaga, pinipilit niyang bumangon para pumasok sa trabaho na talagang kinaiinisan niya. At sa hapon naman, malungkot siyang uuwi ng bahay dahil siguradong bukod sa pagbubunganga ng kanyang asawa ay gagatungan pa iyon ng kanyang biyenan. Mabuti sana kung wala gaanong impluwensya ang sinasabi nito sa kanyang asawa. Ang kaso, talagang pakialamera ito at halos tumira na sa kanila kahit may sarili naman itong bahay. Si Mario ang nag-aasikaso sa bahay ng kanyang biyenan kapag may kailangang ayusin. Tulad ng sirang mga gamit, tubo at maging ang mga repair at pintura ng bubong. Ngunit dahil siguro ay naiinip ang biyenan niya, doon ito lagi nakikikain sa kanila at nakikipagkwentuhan buong maghapon. At minsan nga, doon na rin ito natutulog. Dahil sa impluwensya ng biyenan na si Conchita o mas kilala sa tawag na Conching, ang anak nitong si Gina ay lalo pang sumama ang pag-uugali. Lagi niyang binubungangaan ang asawa. Pinagbibintangan ito ng kung ano-anong bagay at sinisisi sa lahat ng kamalasan at kahirapan ng buhay nila. Hindi naman ganito ang sitwasyon nila noon. Dati ay maayos naman ang kinikita ni Mario sa pagiging lineman. Siya na ang team leader. Bukod pa roon ay umi-extra siya sa mga maliliit na construction project para maging electrician tuwing walang pasok sa trabaho. Ngunit isang araw, sa hindi inaasahang pangyayari ay nasagasaan ng kotse si Mario habang naglalakad pa uwi. Dahilan para mawalan siya ng kapasidad na makapagtrabaho. Palagi ring sumasakit ang kanyang likod at kanang binti. Matagal ring nagpagaling si Mario at dahil doon ay wala siyang trabaho. Noong una ay wala namang problema. Inaasikaso siya ni Gina. Subalit, hindi nagtagal nang mapagtanto nito na unti-unti nang nauubos ang kanilang ipon, ay unti-unti na ring lumalayo ang loob nito sa kanya. Nasanay si Gina sa magandang buhay at ang isipin na mararanasan niyang maghirap ay talagang kinatatakutan niya ito. Hindi naranasan ni Gina ang magtrabaho at wala siyang intensyon na gawin iyon. Noong pakasalan ni Mario si Gina, ang biyenan niyang si Conchita ay nagbigay agad ng babala na huwag raw itong pagtatrabahuhin. "Huwag mong itulad ang aking anak sa ibang babae. Siguro yung iba, kayod kalabaw. Iyon ay dahil hindi sila pumili ng disenteng asawa. Ang matalino at wais na babae ay hindi dapat magtrabaho. At matalino ang aking anak. At kung sakali man na dumating ang araw na hindi mo kayang ibigay ang mga pangangailangan niya ay nangangahulugan lamang iyon na wala na tayong dapat pang pag-usapan." Taas noong wika pa nito. Mahal na mahal ni Mario si Gina. Hindi maipagkakailang maganda talaga ito at magkasundo naman sila sa maraming bagay. Bilang asawa ay handa si Mario na ibigay ang lahat kay Gina. Mula noon, talagang sinikap niyang magtrabaho para makaipon nang sa gayon ay maibigay niya ang gusto ng asawa. Ang tanging kaisa-isang bagay na hindi niya mapagdesisyonan ay ang mag-loan para sa bagong bahay, tulad ng palaging sinasabi ng kanyang asawa at biyenan. "Mag-iipon na lang ako para makakuha tayo ng rento na bahay. Masyadong mahal ang bahay at lupa. Wala naman tayong ganoong kalaking pera." Ito ang palaging sagot ni Mario kay Gina. Nakatira sila sa condo unit na pag-aari ng pinsan ni Mario na nakapag-asawa ng foreigner at napagpasyahan ng manirahan sa ibang bansa. Dahil hindi pa naman daw nito kailangan ng pera, wala ring balak ibenta ang unit na iyon at lalong ayaw niyang parentahan sa iba. Kaya si Mario at Gina ang naisipan niyang patirahin doon. Basta sila na ang magbabayad ng monthly dues. 1 kwarto lamang ang unit na kanilang tinitirahan at maliit iyon para kay Gina.
Gusto niyang makalipat sa bagong bahay sa lalong madaling panahon. At nitong mga nakaraang buwan, ang palagi niyang mukhang bibig sa tuwing mag-uusap sila ni Mario ay bumili na ng bagong bahay. Mario, kailan ba tayo aalis dito? Bakit hindi ka nalang mag-loan? Mahuhulugan mo naman yun kada buwan. Kaya ano pang hinihintay mo? May pera ka pa naman sa bangko. Yun na yung ipang down payment natin. Kung tutuusin, si Gina ang umubos ng perang naipon ni Mario sa bangko. Sinagot ng nakasagasa kay Mario ang bayarin sa ospital at ang mga gamot hanggang makalabas ito. Kaya kung tutuusin ay buo naman ang pera niya sa bangko. Nakatanggap rin siya ng pera mula sa kumpanyang dating pinagtatrabahuhan. Kaya kung magtitipid silang mag-asawa ay hindi agad mauubos ang kanilang pera kahit kalahating taon siyang hindi makapagtrabaho. Si Conching ay nagalit at tinawag na tanga ang sariling anak matapos niyang malaman kung magkano ang perang nilustay ni Gina. Kahit alam nitong hindi agad makakapagtrabaho si Mario dahil nagpapagaling pa, ay patuloy pa rin si Gina sa pagpunta sa mga mamahaling restaurant, pagsa-shopping kasama ang mga kaibigan, pagpapaayos ng buhok, pagbili ng latest model ng iPhone at kung ano-ano pa para lang magpasikat sa mga kaibigan. Dahil roon, walang magawa si Mario kung hindi ang humanap na ng trabaho kahit hindi pa siya fully recovered. Hindi naman siya pwedeng magbuhat ng mabibigat dahil sumasakit ang kanyang likod at binti. Pero ang trabahong napunta sa kanya ay pagiging security guard sa tindahan ng damit. Dahil doon, mahigit 10 oras siyang nakatayo kada araw. Napakahirap nito para kay Mario, lalo na sa kanyang kondisyon. Kung siya ang tatanungin ay mas gusto niyang gawin ang ibang trabaho kaysa naman maubos ang oras niya sa pagbabantay ng mga shoplifter. Pero dahil kailangan niya ng pera, kaya nagtitiis siya sa trabahong iyon. Makaraan ng ilang buwan ay napagpasyahan niyang mag-apply bilang tagabantay sa isang warehouse tuwing gabi at maswerte naman siyang natanggap. Dahil malawak ang paligid ay nagagawa niyang maglakad-lakad kaysa naman nakatayo lang maghapon. Subalit, mas nakakainip magbantay sa warehouse na iyon dahil wala siyang nakakausap na ibang tao. Kaya tuloy, minsan ay gusto niya na lamang matulog. Upang maibsan ang pagkainip at mapawi ang antok, madalas ay nanonood na lamang siya ng kung ano-ano sa cellphone. Minsan, sumagi sa isip ni Mario na iwanan na lamang ang lahat. Pupunta siya sa lugar na walang sinumang nakakakilala sa kanya. Gusto niyang mamuhay ng tahimik at payapa. Magsimula ng bagong buhay. Noong mayroon pa siyang pera at magandang trabaho ay marami siyang kaibigan at kasama. Pero matapos ang nangyaring aksidente ay nawala na ang mga ito. Ang natira na lamang ay ilang kaibigan, si Gina at ang kanyang biyanan na pareho pang sakit sa ulo. Gustuhin mang magpakalayo-layo ni Mario ay imposibleng mangyari iyon. Saan naman siya pupunta? Papaano ang kanyang asawa? Siguradong hindi ito sasama sa kanya, lalo na kung sa bundok pupunta. Isa pa, mahal niya si Gina, kaya hindi niya ito magagawang iwanan. Oo nga't araw-araw siya nitong binubungangaan. Pero kahit papaano ay nauunawaan niya naman kung bakit. Nangako siya na bibigyan ito ng magandang buhay, pero hindi nangyari. Sa kabilang banda ay wala namang kasalanan si Mario. Hindi niya naman gustong maaksidente ng lasing na driver. Naka-red light naman, pero nagdere-derecho ang driver. Buti na lamang at may pera ang nakasagasa, kaya nagbayad ng danyos. Dahil sa dami ng iniisip ay hindi na malaya ni Mario na narating niya na pala ang harap ng condo unit. 6:00 pa lamang ng umaga, kaya dapat ay nasa trabaho pa siya ng ganoong oras. Nagkataon naman na maagang dumating ang kapalitan niya, kaya pinauwi na lang siya kaagad. Total ay hindi naman daw siya nalilate sa trabaho. Bubuksan na sana ni Mario ang pinto nang marinig ang boses ni Gina at Conching. Medyo nakaangat iyon. Siguro
dahil sa pagmamadali ng biyanan niya ay nakalimutan nitong ilak ang pinto. Lihim na napangiti si Mario. Sa wakas ay mayroon na siyang masasabi sa biyanan. Total, lagi siyang binubungangaan nito, kaya ngayon ay makakaganti na siya kahit papaano. Sa wakas, masasabihan ko na rin siya ng pabaya at makakalimutin. Marahang binuksan ni Mario ang pinto at pumasok sa loob. Balak niyang gulatin ang mga ito, lalo na ang biyanan. Pagkatapos ay papangaralan niya tungkol sa pagsasara at paglalak ng pinto. Subalit, nawala ang ngiti sa mukha ni Mario nang marinig niya ang usapan sa pagitan ng mag-ina. Alam mo anak, hindi naman ganoon kasamang balita ang nangyari. Kung nabuntis ka ni Ken ay mabuti na yon dahil mararanasan kong magkaapo. Alam mo namang lalampalampay ang asawa mo. Samantalang si Ken, tigasin at tunay na lalaki. Okay lang na magkaanak ka. Kahit sino pa ang tatay niyang ipinagbubuntis mo ay tatanggapin ko dahil apo ko yan. Mama, pero kasal na si Ken. Umiiyak na sambit ni Gina. Oo anak, alam ko, nakagawa ka ng pagkakamali. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo noon na huwag kang papatol sa lalaking kasal at pamilyado na. Okay lang naman sanang makipagharutan ka, pero dapat hindi ka nagmahal ng ibang lalaki. Mama, ano na lang ang gagawin ko ngayon? Anong gagawin mo? E di ipanganak mo ang batang yan. Pasensya ka na kung sinisigawan kita kanina anak. Pero ngayon, naisip ko na siguro mabuti na rin nangyari ang lahat ng to. Tsaka alam mo ba kung anong naiisip ko? Siguro naman papayag na si Mario na mag-loan para sa bagong bahay. Hindi ba't regular na siya sa trabaho? Siguradong maaaprubahan ng bangko ang application niya. Ang hirap din naman kasi rito sa tinitirhan nyo. Iisa lang ang kwarto. Lalo na kapag may baby na. Tsaka hindi rin natin alam kung anong susunod na mangyayari. Malay mo, hiwalayan ni Ken ang asawa niya at panagutan niyang ipinagbubuntis mo. Kapag nangyari yon, lalaki ang anak mo na kasama ang totoo niyang tatay. At ang walang kamalay-malay na si Mario, tuloy pa rin ang sustento sa inyong mag-ina. Sa ngayon, huwag ka nang mag-alala. Siguradong magiging maayos ang lahat. Napaluha na lamang si Mario sa natuklasan. Buntis ba si Gina at iba ang tatay ng bata? Bakit at paano niya ako nagawang lokohin? Sinubukan ko namang maging disenteng padre di pamilya, mapagmahal na asawa. Higit sa lahat, narespeto ko ang aking biyanan, pero ganito nila ako pasasalamatan? Gagawin nila akong tanga? Paano na lang kami ngayon? Bulong niya sa sarili. Gusto niyang pumasok sa loob ng kwarto at sumigaw. Gusto niyang magwala. Ngunit, hindi niya magawa. Oo, mahal niya si Gina. Pero hindi niya kayang akuin ang responsibilidad na bunga ng pagtataksil ng kanyang asawa mula sa kabit nito. Sa huli, napagpasyahan ni Mario na lisanin na lamang ang lugar na iyon. Padabog niyang isinara ang pinto sa sobrang galit. Dahil sa lakas ng tunog ay nagulat ang mag-ina. Narinig mo ba yun, Mama? Ah, siguro yung pinto anak. Baka nakalimutan kong isara kanina. Mama naman, makakalimutin ka na talaga. Eh paano ba naman? Nagmamadali ako kanina. Habang nagtatalo ang mag-ina, dahil sa hindi naisarang pinto, ay malayo-layo na rin ang nilakad ni Mario. Buo na ang kanyang desisyon na lisanin ang lugar na iyon. Lalo na ngayong wala na siyang dahilan para manatili pa sa syudad. Gusto niyang magbagong buhay. Mabuti na lamang at kahit papaano ay may kaunting pera pa ang natitira sa kanyang bank account. Balak niyang ibenta na lamang ang ilang mga gamit katulad ng computer. Okay lang kahit hindi niya maibenta ng mahal. Basta madagdagan ang kanyang pera nang sa gayon ay mayroon siyang budget. Gustong gusto niya nang kalimutan ang lahat ng kasinungalingan at panluloko ni Gina.
Ayaw niya nang isipin pa kung papaano at kailan siya niloko ng asawa. Siguro matagal na, pero hindi niya lang napapansin dahil sa araw-araw na pagod sa trabaho. Isa pa ay mayroon naman siyang tiwala kay Gina. Madalas niyang marinig ang pangalan ni Ken, pero hindi naman siya interesado. Dati siyang kaklase ni Gina sa high school at mula noong nagkita ang dalawa sa reunion ay lagi na itong bukang bibig ni Gina. Natutuwa pa naman si Mario dahil may kaibigan palang mabait at matulungin ang kanyang misis. Kahit papaano ay nagpapasalamat siya kay Ken dahil ayon kay Gina, sinasamahan raw siya nito sa pag-grocery at nanlilibre pa ng merienda. Mga bagay na hindi niya magawa dahil abala siya sa trabaho. Hindi naghinala si Mario na ito pala ang kabit ni Gina, lalo na't alam niyang kasal si Ken at mayroon ng mga anak. Tapos ngayon, malalaman niyang buntis si Gina at si Ken ang tatay ng bata. Matapos withdrawin ang lahat ng pera sa bangko, tinungo ni Mario ang shopping mall. Bumili siya ng mga kagamitan para sa gagawin niyang paglalakbay sa kagubatan. Wala naman siyang balak tumira sa gubat o sa bundok, pero gusto niyang manatili roon ng ilang araw. Walang internet o anumang gadget. Ang malaking bag na kanyang daladala ay naglalaman ng sleeping bag, lubid, lutuan, kutsilyo, sapatos at mga damit. Pag-uwi ng condo unit, dala ang malalaking bag, ay agad siyang binungangaan ng biyenan. "Ano na naman to?" Pasigaw na sabi ni Conching. "Relax lang po, magkakaapo na kayo." Mahinang sambit ni Mario. "At paano mo naman nalaman?" Gulat na tanong ni Gina. "Oo nga naman Mario, tsaka bakit hindi mo man lang hinintay na sabihin sa'yo ni Gina? Sana nagpanggap ka na lang na hindi mo pa alam. Pero masaya ka ba na magkakaanak na kayo?" Tanong ni Conching. "Oo naman, masaya ako dahil magkakaanak na si Gina at si Ken." Nakangising wika nito. "At hiling ko, sana ang asawa at mga anak ng inyong future na manugang na si Ken ay masaya rin sa balitang ito." Namutla si Gina sa kanyang narinig, pero si Conching ay nanatiling kalmado at gusto pa ring ipagtanggol ang kanyang anak. "Iba ka rin talaga Mario, ano? Buntis ang asawa mo. Dapat masaya ka. Pero kung ano-anong sasabihin mo ngayon, aakusahan mo pa siyang nangangaliwa? Sinisiraan mo ang aking anak at hindi ko ito mapapalampas. Sabihin mo lang kung ayaw mong panindigan ang responsibilidad mo sa anak ko." "Sandali lang, pwede bang magalit at sigawan niyo ako sa ibang lugar? Tulad ng sarili niyong pamamahay? Napakabastos at walang respeto mo talaga." Halos maglapat ang panga ni Conching sa sobrang galit. "Mama, tama na yan. Ako nang bahala rito." Mahinahong wika ni Gina. "At ikaw naman Mario, bakit at paano mo naman nasabi na hindi sa'yo ang ipinagbubuntis ko?" "Gina, alam mo naman sa sarili mo ang totoo. Kaya wag na tayong maglokohan pa rito. Hindi kita pipigilan at ayaw ko ring magsama pa tayo. Gusto ko ng annulment. Alam ko na habang buntis ka ay hindi papayag ang korte at mangyayari lamang iyon kung ikaw mismo ang magsasabi na gusto mong makipaghiwalay. Kaya kung pwede, maghiwalay tayo ng maayos." Wika ni Mario. "Hindi ako makakapayag." Muling singit ni Conching. "Bukas na bukas, magpapacheck up yang si Gina at isisilang ang bata habang kasal kayo. At ikaw Mario, obligasyon mong suportahan ang pangangailangan ng asawa at anak mo. Kung ganun ang gusto nyo ay papayag naman ako. Pero sa isang kondisyon, pupuntahan ko ang asawa ni Ken at sasabihin ko sa kanya ang lahat ng nalalaman ko. Tamang-tama, ang tatay niya ang nagmamay-ari ng kilalang law office kung saan nagtatrabaho si Ken. Total, gusto ko rin namang makita ang reaksyon nila. Sa tingin nyo, matutuwa kaya sila kapag nalamang si Ken ay may anak sa labas? Tsaka huwag kayong mag-alala. Hihingi ako ng DNA test
pagkalabas ng batang nasa sinapupunan ni Gina. Kapag lumabas ang resulta, idedemanda ko kayo at hihingi pa ng danyos dahil sa lahat ng ginagawa nyo sa akin. Yun ba ang gusto nyong mangyari? Tanong ni Mario habang nakatingin kay Gina. Napayo ko na lamang ito, halatang gusto nang umiyak. Samantalang si Conching ay galit na galit, parang gusto nitong sakalin si Mario ng hawak na tuwalya. Napaka-irresponsable at wala kang kakwenta-kwentang manugang, wika pa ni Conching. Papaano kung ako ang nakagawa ng kasalanan? Papaano kung ako ang nakabuntis ng ibang babae? Ano kaya ang magiging reaksyon ninyo? Mapapatawad at tatanggapin nyo ba ako? Malamang hindi, di ba? Tsaka parang awa nyo na, umalis na kayo rito. Kaya lang naman ako pumayag na nandito kayo ay dahil kay Gina, wika pa ni Mario. Hindi lang naman sa iyong apartment na to. May karapatan din si Gina na tumira dito. Siya ang magdedesisyon kung aalis ako o hindi. Matapang na sabi ni Conching. Ganun ho ba? Sige po, kayong dalawa na lang ang tumira dito. Aalis na ako. At siya nga pala, kayo na rin ang magbayad ng monthly dues. Mama, umalis na muna kayo. Hayaan niyo muna kami ni Mario. Mag-uusap lang kami. Pagmamakaawa ni Gina sa ina. Hindi kita iiwan ng mag-isa rito. Hindi ako papayag na masolo ka ng baliw na lalaking to, wika ni Conching habang nanlilisik ang mga matang nakatingin kay Mario. Mama, matatanda na po kami. Pag-uusapan namin ito bilang mag-asawa. Matapos noon, napilitan ng umalis si Conching. Sinubukan ni Gina na ayusin pa ang kanilang relasyon. Nakiusap siya kay Mario na huwag magpadalos-dalos ng desisyon. Ngunit para kay Mario, hindi iyon simpleng problema. Ang relasyon ay parang nabasag na plato. Kahit pilitin mong idikit ay may lamat pa rin. Nawala na ang dating pagtingin niya kay Gina. Ang pagmamahal niya rito ay napalitan na ng galit. Gina, sa totoo lang, ayaw kong mag-iskandalo o gumawa ng gulo. Pero yun ang nangyari. Nagmahal ka ng ibang lalaki. Pumatol ka sa pamilyadong lalaki at magkakaanak pa kayo. Ikaw na rin ang nagsabi, matanda na tayo. At siguro naman, alam at kaya mong panindigan ang nagawa mong pagkakamali. Bahala ka na sa buhay mo. At si Ken, kailangan niyang panagutan yan. Mag-usap kayo. Kung hindi niya aakuin ang batang yan, sigurado naman na pwede siyang magbigay ng panggastos o financial support habang lumalaki ang anak ninyo. Sana maintindihan mo na hindi mo ako alipin at hindi ako magiging sunod-sunuran sa lahat ng gusto mo. Mahinahong wika ni Mario. Pero, Mario, pwede bang magsama pa rin tayo? Hahayaan mo ba akong ganito? Kaya mo ba akong tiisin? Lumuluhang pakiusap ni Gina. Alam mo, sa tingin ko, mas dapat mo yang itanong kay Ken. Hindi na nagpumilit o nagmatigas pa si Gina. Siguro ay natanggap niya na talagang iiwanan na siya ni Mario. Halos buong magdamag rin siyang umiyak pero kinabukasan ay nag-impake na siya ng mga gamit at nagtungo sa bahay ng kanyang ina. Nung umalis si Gina ay parang nabunutan ng malaking tinik sa lalamunan si Mario. Sa wakas ay wala nang magbubunganga at hahadlang sa mga gusto niyang gawin. Masakit para sa kanyang nangyari, lalo na't ilang taon din silang nagsama. Buong akala niya ay magkakaroon sila ng masayang pamilya dahil mapagmahal at tapat ang kanyang napangasawa. Kaya naman, parang binagsakan siya ng langit at lupa dahil sa mga nangyari. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman, pero sinikap niyang kontrolin ang sarili. Ayaw niyang uminom ng alak para lamang makalimot. Mas pinili niyang umisip kung ano ang mga bagay na dapat niyang gawin para makapagsimulang muli. Noong ma-finalize ang kanilang annulment,
Agad nagplano si Mario na pumunta sa bundok o kung saan mang lugar na tahimik at talagang marerelax ang kanyang isip. May kaibigan siyang nagrekomenda ng lugar na pwede niyang puntahan. Alam mo Mario, may kakilala ako na nakatira sa probinsya. Maganda sa kanila at siguradong malilibang ka doon. Alfredo ang kanyang pangalan at siguradong magkakasundo kayo. Matanda na siya pero malakas at maayos kausap. Tinungo ni Mario kung nasaan si Alfredo. Wala siyang kaalam-alam kung anong buhay ang naghihintay sa kanya doon. Pero saya at excitement ang kanyang nararamdaman. Pero hindi lang si Mario ang nakakaramdam noon, kundi pati na rin ang isang babae na nagngangalang Ellie. Naglalakad siya sa gilid ng highway, dala ang malaki at lumang bag. Nakasuot ng jacket na panlalaki, butas na pantalon at sapatos na malapit nang humiwalay sa suwelas nito. Sinubukan niyang mangharang ng mga sasakyan pero wala ni isa ang tumigil. Kung tutuusin, delikado para sa tulad niya ang bumiyahe o maglakbay ng mag-isa. Subalit wala namang ibang pagpipilian sa Ellie. Kinakailangan niyang takasan ang isang masamang bangungot. Pinilit niyang marating ang highway na iyon sa pag-asang makakapagbagong buhay. Lumaki si Ellie sa maayos at masayang pamilya, pero nagbago ang lahat ng iyon matapos pumanaw ng kanyang ina. Nalulung sa alak ang kanyang ama, dahilan para mawalan ito ng trabaho at malustay ang kanilang mga ari-arian. Hindi nagtagal, muling nag-asawa ang kanyang tatay. Sa kasamaang palad ay masama ang ugali ng babaeng pinakasalan nito. Ang dating masayang tahanan ay parang naging bilangguan. Ang nakatatandang kapatid ni Ellie ay agad nag-asawa at matapos noon ay nagpakalayo-layo na ito. Si Ellie ang naiwan at nagtiis sa lahat ng kalupitan ng kanyang madrasta. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa mga kaibigan pero sa huli, umuwi pa rin siya sa bahay, lalo na't nag-aaral pa siya noon. Mahirap pero sinikap niyang graduate ng high school kahit pahinto-hinto. Nag-apply siya ng iba't ibang trabaho para kahit papaano ay makakain ng maayos. Pero dahil hindi niya nakinaya ang araw-araw na panunumbat, sermon, pagod sa trabaho at mga gawaing bahay ay napagpasyahan niyang lumayas. Mabuti na lamang at binigyan siya ng jacket ng isa sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Matapos nitong makita na sira-sira at halatang ginunting ang suot niyang damit. Sa edad na 21, naniniwala si Ellie na nasa syudad ang pag-asa. Doon, mas maraming oportunidad na babago sa kanyang buhay. Maraming trabaho at marami ring pwedeng tirahan basta may sapat na pera at diskarte. Noong makasakay siya ng bus patungo sa syudad ay punong-puno siya ng pag-asa. Mas mabuti na yung malayo siya sa salbahe at masamang ugali na madrasta. Dahil nagmula sa malayong probinsya ay nagulat si Ellie nang makita ang nagtataasang gusali at napakaraming sasakyan. Pagkababa sa istasyon ng bus, agad siyang bumili ng tinapay at tubig para kahit papaano ay maibsan ang kumakalam na sikmura. Wala siyang mapupuntahan. Hindi naman siya pwedeng manatili sa istasyon ng bus. Gusto niyang humanap ng motel pero baka masyadong mahal ang bayad. Nagsisi tuloy siya dahil nagpadalos-dalos siya ng desisyon. Sana pala ay nag-ipon muna siya ng mas maraming pera bago lumayas. Ilang sandali pa ay may lumapit na lalaki kay Ellie. Nakasuot ito ng itim na jacket at mukha namang mabait. Inalok niyang magkape si Ellie pero tumanggi ito. Matapos noon, umalis ang lalaki. Pero makaraan ng ilang minuto ay bumalik rin ito dala ang isang tasa ng kape. Nakangiti niyang iniabot iyon sa dalaga. Tanggapin mo na, wika pa nito. Ah, salamat. Pilit ng ngiti ni Ellie. Tinanggap niya na rin ang ibinibigay nitong kape. Ako nga pala si Dan. Nasubukan mo na bang sumakay ng motorsiklo? Hindi pa. Baka gusto mong subukan.
Sumama ka sa amin ng mga kaibigan ko. Mag-out of town kami. Sa tingin ko, wala ka rin namang sapat na pera pambayad sa matutulugan. Kaya sumama ka na. Tutulungan ka namin. Pero syempre, tutulungan mo rin kami. Ha? Pasensya ka na pero wag na lang. Ano ka ba? Ang ibig kong sabihin, tutulungan mo kaming magluto at maglinis ng mga kulungan. Kulungan? Nagtatakang tanong ng dalaga. Oo, nagbabiyahe kami ng mga hayop tulad ng manok at ibon. Pasensya ka na pero hindi ako interesado. Wika ni Ellie bago nagpaalam. Sandali lang, Ellie. Mayroon din kaming ibabalik na mga ibon sa gubat. Mga ibon na illegal na hinuli. Kaya sana matulungan mo kami. Ibabalik niyo ang mga ibon na illegal na hinuli? Oo, sa katunayan, naghihintay ng mga kaibigan ko. Papaalis na kami. Ano, sasama ka ba? Babalik rin tayo kaagad. Naisip ng dalaga na mabait naman pala si Dan at hindi ito tulad ng kanyang inaakala. Kaya napagpasyahan niyang sumama rito. Isa pa ay tama naman ang sinabi nito kanina, wala siyang matutulugan. Gumagabi na rin at natatakot siyang matulog sa istasyon ng bus. Sumakay si Ellie sa SUV kasama ang dalawa pang kalalakihan. Hindi siya komportable nakatabi ang mga lalaking hindi niya kilala. Pero nang umandar na ang sasakyan ay alam niyang wala nang atrasan iyon. Habang nasa biyahe ay wala namang naging problema. Kahit wala sa itsura ng mga ito ay mabait naman pala sila at walang intensyon na gumawa ng masama. Subalit ang problema, malayo pala ang lugar na tinutukoy ng mga ito. Mas malayo pa sa lugar na pinagmulan ni Ellie. Kinabahan ang dalaga. Lalo na nang baybayin nila ang tahimik at walang katao-taong daan. Nang huminto ang sasakyan ay doon nakita ni Ellie ang ilang tent at mga van. Ito ang aming pansamantalang tirahan. Masaya rito pero huwag kang mag-alala. Hindi kami nananakit. Pilit nang umiti si Ellie. Hindi niya gusto ang lugar o kahit na ang mga taong naroon. Pero huli na ang lahat. Wala na siyang magagawa kung hindi ang makisama. Ang ilang mga tao na naroon ay halatang mahilig sa alak at sigarilyo. Inakbayan siya ni Dan. Siniguro nitong ligtas at wala siyang dapat na ikatakot. Binigyan siya nito ng maayos at komportableng higaan sa hiwalay na tent. Naroon din ang iba't ibang kulungan para sa mga nahuhuling hayop. May mga aso pa na tinuturuang mangaso. Ellie, huwag kang maawa sa mga nahuhuling hayop. Dapat ngay matuwa ka pa para sa kanila dahil hindi na nila poproblemahin ang makahanap ng makakain sa kagubatan. Wala silang makakaaway at siguradong ligtas sila rito. Pero sabi mo, ibabalik mo sila. Wala silang kalayaan sa kulungan. Kung isa akong ibon, mas pipiliin kong mamatay ng malaya kaysa mahuli at makulong sa isang lugar na hindi ko naman gusto. Wika ni Ellie. Hay nako, babae nga naman. Ito ang hilig naming mga lalaki. Tsaka para mas maintindihan mo, bibigyan kita ng halimbawa. Kumakain ka ng karne, umiinom ng gatas at kumakain ng itlog. Naisip mo ba kung saan o anong proseso ang pinagdaanan bago mo makain ng mga iyon? Sinasabi ko sa'yo, ang ginagawa naming panghuhuli ng hayop ay hindi naman brutal tulad ng iniisip mo. At siya nga pala, tulad ng napag-usapan natin ay linisin mo yung mga kulungan. Mayroon akong nakausap na mayamang kliyente at willing siyang magbayad ng malaking halaga para sa nahuli kong mga ibon. Sinunod naman ito ni Ellie. Ayaw niyang magalit si Dan sa kanya dahil wala siyang kakampi kapag nagkataon. Makaraan ng isang linggo, habang mahimbing na natutulog si Ellie, ay naramdaman niyang may nagbubukas sa tinutulugan niyang tent. Sino yan? Takot na tanong ng dalaga. Si Dan, buksan mo o sisirain ko na lang to. Wika nito na halatang nakainom. Wala nang nagawa si Ellie kundi buksan iyon. Kasabay noon ay nanumbalik ang kanyang mga alaala.
Ganoon ang ginagawa niya dati sa tuwing nakikipag-inuman ang tatay niya. Nilalak niya ng mabuti ang pinto upang masiguro na ligtas siya sa mga masasamang balak ng mga ito. Pero ngayon, kahit alam niyang may balak si Dan ay wala siyang magawa kung hindi buksan ang tent. "Anong kailangan mo? May sasabihin ka ba?" Pagmamaang-maangan ni Ellie. "Mag-usap muna tayo," wika ni Dan bago naupo sa tabi ni Ellie. Matapos noon ay ipinatong niya ang kamay sa binti ng dalaga. "Gusto ko lang ng kahit kaunting pagmamahal mula sa iyo," wika pa nito. Ngumiti muna si Ellie. "Ganoon ba? Bakit hindi mo sinabi kaagad? Sana una pa lang ipinagtapat mo ng interesado ka pala sa akin. Di sana pinaghandaan ko ang gabing ito. Kung gusto mo, bukas na lang natin ituloy ano man yung balak mo. Tsaka lasing ka na rin." "O sige, sabi mo yan ha?" Paniniguro ng binata. "Oo naman. Tsaka sabihin mo sa mga kaibigan mo na layuan ako ha." "Syempre naman, bukas ha?" Nakangising wika ni Dan bago lumabas ng tent ni Ellie. Nakangiti pero nanginginig ang buong katawan ni Ellie sa sobrang takot. Hindi niya inaasahan na gagana ang ganoon sa lasing na lalaki. Buti na lang at nauto niya ito. "Bukas, kailangan ko nang umalis. Hindi na dapat ako magtagal pa sa lugar na ito," bulong ni Ellie sa sarili. Kinaumagahan, sinubukan niyang pakawala ng mga ibon para magkagulo roon. Sasamantalahin niya ang pagkakataon para tumakas. Pero hindi niya naman mahanap ang susi ng mga kulungan. Bago pa magising si Dan ay pasimple niyang inilagay sa bulsa ang wallet, pera at ID. "Dan, pwede mo ba akong samahan bumili ng mga gamit ko panligo?" Malambing na sabi niya rito. "Sige, pagkatapos natin kumain, sasamahan kita." Nakangiting wika ni Dan. Marahil ay naiisip nito ang pangako ni Ellie noong nakaraang gabi. Nasa 4 na kilometro din ang layo ng unang tindahan na kanilang nadaanan. May ilang bahay na rin pero magkakalayo ang distansya ng mga ito. "Dan, nahihirapan akong huminga," wika ni Ellie na noon ay nakahawak sa dibdib. Natataranta si Dan kaya tinanong niya kung ano ang nangyayari. "Dalhin mo ko sa klinik o sa ospital. Kailangan ko ng gamot. Yung gamot ko sa hika, naiwan ko sa tent." Paliwanag ni Ellie kahit nahihirapang magsalita. Nagtanong-tanong si Dan sa mga taong nadaanan nila hanggang marating ang isang maliit na klinik. Dahil sa pagkataranta ay basta niya na lamang ipinark ang sasakyan. Ayon naman sa nurse na naabutan nila roon ay may pasyente lang ang doktor kaya hintayin nila ng ilang minuto. "Dan, ikuha mo naman ako ng tubig at tsaka yung jacket ko, pakidala mo na rin. Parang nilalamig ako." Pakiusap ni Ellie. Agad namang sumunod si Dan. Agad nitong tinungo ang kotse. Ang hindi niya alam, wala naman talagang jacket sa sasakyan. At habang abala siya sa paghahanap noon ay nakatakbo na pala si Ellie. Nagpanggap lamang itong may hika para matakasan ang lalaking may masamang balak sa kanya. Alam ni Ellie na darating ang araw na pababayaan siya ni Dan kapag nakuha na nito ang gusto at bago pa mangyari iyon ay dapat na siyang magpakalayo-layo. Sa patuloy na pagtakbo ni Ellie, narating niya ang isang bahay. Maliit lamang iyon pero malinis at maraming pananim sa paligid. Nakita niya ang isang matandang lalaki sa di kalayuan. Nilapitan niya ito para sana makiinom ng tubig dahil talagang pagod na siya. "Manong, pwede po bang makiinom ng tubig?" "Oo naman, halika, pumasok ka rito sa loob," wika ng matandang lalaki. Pagpasok ni Ellie sa loob ng bahay ay nagulat siya dahil mas maganda at mas malinis iyon. Hindi niya akalain na sa edad ng matanda ay nagagawa pa nitong magkumpuni ng buong bahay. "Iha, matanong ko lang, anong ginagawa mo sa lugar na ito at mag-isa ka lang? May humahabol ba sa'yo? May tinataguan ka ba?"
Ang totoo po niyan, may tinatakasan po ako ng mga kalalakihan. Hindi ko po talaga sila kilala pero sumama ako dahil akala ko'y matutulungan nila akong makahanap ng pansamantalang matutulugan. Alam ko pong nagkamali ako dahil nagtiwala ako sa kanila. Kaya nga gumawa ako ng paraan para makatakas. Kaso ang problema, kahit may dala akong cellphone, wala rin naman akong mahihingian ng tulong. Isa pa'y walang signal. Wala ka bang kamag-anak? Usisa ng matandang lalaki. Meron naman po, buhay pang aking ama pero wala naman akong maaasahan sa kanya. Ang nanay ko naman matagal nang patay. Tapos ang nakatatanda kong kapatid, nag-asawa na at mula noon hindi pa kami nagkikita o nagkausap. Ganun ba? Kung okay lang sa'yo iha, dito ka na muna magpalipas ng gabi hanggat hindi mo pa alam kung saan ka pupunta o ano ang susunod mong gagawin. Tsaka huwag kang mag-alala, yung mga taong tinatakasan mo ay imposible nang makapunta rito. Kung ang trabaho nila ay manghuli ng mga ibon sa gubat, matatakot silang pumunta rito dahil alam nilang matindi ang pagtutol ng mga tao rito sa pangangaso. Siguradong huhulihin sila ng mga otoridad at kukuyugin ng mga tao. Maraming salamat po. Sasamantalahin ko na po ang kabaitan ninyo. Nahihiyaman ako pero may pagkain ba kayo dyan? Kumakalam na po ang sikmura ko. Wika ni Ellie. Natawa naman ang matandang lalaki. Sige iha, sandali lang. Hintayin na natin si Mario. Siguradong parating na yon galing sa pangingisda. Anak niyo po ba si Mario? Nako, di ko siya anak. Pero parang mag-ama na rin ang turing namin sa isa't isa. Isang linggo pa lang siya dito pero mabilis niyang natutunan ng mga trabahong pamprobinsya. Sa katunayan, siya ang nag-ayos ng mga sirang gamit dito sa bahay. Nakangiting wika ni Lolo Alfredo. Ilang sandali pa nga ay dumating na si Mario dala ang ilang nabingwit na isda. Nagulat ito nang makita si Ellie. Lolo Alfredo, may bisita ho pala kayo. Oo, at kailangan niya ng tulong natin. Habang kumakain ay naikwento ni Ellie ang nangyari sa kanya at ganoon rin naman si Mario. Naibahagi niya ang panloloko na ginawa ni Gina na siya ring dahilan kung bakit siya naroon. Nang sumunod na araw, magkasamang nagtungo sa palengke ang dalawa upang bumili ng damit at ilang mga personal na gamit ni Ellie. Mayroon pa naman siyang natitirang pera pero dinagdagan iyon ni Mario. Hindi nagtagal, naging magkaibigan ang dalawa, lalo na't naiintindihan nila ang pinagdadaanan ng isa't isa. Mabilis na lumipas ang isang taon. Bagamat maayos ang buhay nila roon, napagpasyahan ni Mario at Gina na bumalik na muna sa syudad. Ayon kay Ellie, marami pa raw siyang gustong gawin. Gusto niyang magtrabaho, total ay bata pa naman siya at marami pang pangarap sa buhay. Si Mario naman ay kontento na sa bagong buhay pero gusto niyang samahan si Ellie. Naisip niyang mag-sideline na lang ulit bilang electrician, total ay matagal na rin naman siyang nakapagpahinga. Ayon kay Lolo Alfredo, mas makabubuting pumunta muna sila sa syudad kung yun talaga ang gusto nilang gawin. Pwede naman silang bumalik sa probinsya kung kailan nila gusto. Tumira si Mario at Ellie sa parehong condo unit na pag-aari ng pinsan nito. Ilang kanto mula roon, nakapagtrabaho si Ellie sa restaurant bilang waitress at si Mario naman nakabalik sa pag-i-electrician. Dahil pareho silang may trabaho at walang binabayarang renta, unti-unti silang nakakaipon. Walang malinaw na label ang relasyon ni Mario at Ellie, kahit pa mahal nila ang isa't isa. Iyon ay dahil pareho pa silang hindi handang pumasok sa isang relasyon, lalo na si Mario. Gusto niyang magtapat ng nararamdaman kapag talagang sigurado na siya na kaya niyang panindigan ang lahat ng kanyang mga pangako. Tuwing Sabado at Linggo, binibisita nila si Lolo Alfredo para mangumusta at tulungan na rin itong maglinis ng bakuran at magdilig ng mga halaman. Isang araw, pagdating nila sa bahay ni Lolo Alfredo ay masinsinan sila nitong kinausap. Mario, Ellie, alam kong kaunting oras na lamang ang nalalabi sa akin. Wala man akong matinding karamdaman pero
alam kong humihina na ang aking pangangatawan. Maging ang lalamunan ko'y sumisikip na rin, dahilan para mahirapan akong huminga ng maayos. Pati pagkain ay mahirap na rin para sa akin. Huwag na kayong mag-aksaya ng panahon na dalhin ako sa ospital dahil ayaw ko nang pahirapan pa ang aking katawan. Gusto kong mamatay ng maayos at payapa. Pero bago ako tuluyang mawala sa mundong ito, nais ko kayong bigyan ng kaunting regalo. Dito sa ilalim ng aking kama ay mayroong ataul. Puro mga lumang gamit ang nasa ibabaw, pero sa pinakailalim naroon ang pera at kaunting ginto para sa inyo dahil mabuti ang inyong kalooban. Wika ni Lolo Alfredo. Agad tiningnan ni Mario ang ataul at hindi siya makapaniwala dahil sa dami ng pera at kayamanan na laman noon. Alam kong itatanong ninyo kung saan yan ang galing. Ang mga iyan ay naipon ko noong malakas pa ang aking pangangatawan. Nagtrabaho ako sa minahan kaya marami akong pera. Pero hindi ko naman nagastos dahil nakontento na ako sa simpleng pamumuhay ng mag-isa. Alam ko, marami pa kayong pangarap at alam ko rin na mahal niyo ang isa't isa. Tadhana na ang gumawa ng paraan para magtagpo ang inyong mga landas. Kaya huwag niyo nang sayangin ang panahon. Magpakasal kayo. Wika ng matandang lalaki na noon ay pinipilit lang magsalita. Nang sumunod na araw ay tuluyan na itong namaalam. Si Ellie at Mario ang nag-asikaso ng pagpapalibing kay Lolo Alfredo. Maging ang bahay at lupa nito ay sa kanila na rin ipinamana. Gamit ang perang namana ay napagpasyahan ni Ellie at Mario na magpakasal ng simple bago sila bumili ng bahay at magpatayo ng sariling negosyo. Napili nilang magpatayo ng apartment para parentahan iyon. Isang araw, nakipagkita si Mario at Ellie sa customer. Interesado daw itong magrenta ng apartment pero gusto munang i-check ang mga kwarto. Laking gulat nila nang makita si Gina. Gina, kumusta ka na? Nasaan ang anak mo? Nandun kay mama. Siya ang nag-aalaga habang nasa trabaho ako. Hindi pinanagutan ni Ken ang bata. Itinanggi niya na siya ang tatay. At mula nung malaman niyang buntis ako, hindi ko na siya nakontak. Kaya napilitan akong magtrabaho para mabuhay kami. 'Di ba? May bahay naman ang mama mo. Bakit naghahanap ka pa ng apartment? Gusto ko na rin bumukod. Pagod na nga ako sa trabaho. Pag uwi ko, panay sermon pa ang ibabato sa akin ni mama. Gusto ko siyang sagutin minsan pero wala naman akong magawa dahil pamamahay niya yon. Kaya nga gusto ko nang magsarili. Kukunin ko na lang ang anak ko sa hapon pagka uwi ko galing trabaho. Ikaw, kumusta ka na? Asawa mo ba yung kasama mo? Oo, kasal na kami at sa katunayan, buntis na siya. Nakangiting wika ni Mario. Noon niya napagtanto na talagang naka-move on na siya at wala nang nararamdaman para kay Gina. Wala siyang pagmamahal o sama ng loob dito. Masaya si Ellie at Mario sa kanilang buhay mag-asawa. Bumibisita pa rin sila sa probinsya at balak nilang doon manirahan kapag sila ay tumanda na. Kaya mini-maintain nila ang buong bahay. Isang umaga, habang nanonood ng TV ay nakita ni Ellie ang pamilyar na mukha. Iyon si Dan at ang mga kaibigan nito. Hinuli sila ng mga otoridad dahil sa iligal na panghuhuli at pagbebenta ng mga ibon, lalo na yung mga endangered species. Ellie, bakit nakangiti ka? Kilala mo ba yung nasa balita? Tanong ni Mario. Oo, kilala ko sila. Sila yung nagdala sa akin sa lugar kung saan ko kayo nakilala ni Lolo Alfredo. Buti na lang at nakatakas ako noon. Kundi, baka kasama ako sa mga nakulong. Wika ni Ellie. Alam mo, Ellie, naniniwala ako na tayo talagang itinadhana para sa isa't isa. Siguro, kung hindi rin ako niloko ni Gina, baka hindi kita nakilala. Sana hindi ako masaya ngayon. Wika ni Mario bago mahigpit na niyakap ang kanyang asawa. Sa buhay,
Minsan mapapatanong tayo, bakit natin nararanasan ang mahirap na sitwasyon o problema na parang wala ng katapusan? Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti nating makikita kung ano talaga ang plano ng Diyos para sa atin. Na siguro kaya tayo nasaktan, iniwan at niloko ay dahil may ibang tao ang nakalaan para sa atin. Tao na tunay na magmamahal, magpapasaya at makakasama sa hirap at ginhawa. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.